Ang breaking news ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya talagang ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw ka. Ito ang komento ng marami sa ating mga kababayan nang tila nagsilabasan na di umano ang mga sikretong pilit na tinatago. At para maitago ang mga naturang isyu ay si Vice President Sara Duterte ang pinagbubuntungan. Sagip Party-list Representative Rodante Marcoleta. Pinapababa na sa pwesto si Speaker Martin Romualdez dahil sa di umano'y utak sa pangunguna nito sa garapalang pagpapakalat ng People's Initiative para palitan ang saligang batas ng Pilipinas. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, bistado na nga sa Senado ang garapalang People Initiative na ginagawa ng Kongreso sa pangunguna di umano ni Speaker Martin Romualdez na ang pangunahing layunin ay palitan ang ating saligang batas nang sa ganon ay maging Prime Minister siya sa bagong konstitusyon. Dahil kung idadaan di umano sa normal na halalan ay tila hindi ito umano mananalo bilang Pangulo ng bansa. Ayon pa sa inilatag na ebidensya ng Senado, ay gumastos ng milyong-milyong peso ang Kongreso upang makakalap ng perma sa buong bansa. At ginamit nila anya ni Speaker Romualdez ang pagbibigay ng ayuda sa mga kapuspalad nating kababayan. Kapalit ng pera ang kanilang perma nang sa ganon makuha ang porsyentong kinakailangan upang masimulan ang pagpapalit ng saligang batas. Dismayado nga ang mga karamihan sa ating mga senador sa paglalapastangan ng Kongreso sa ating bansa at tila ba gagawin nila ang lahat upang sila'y manatili sa kanilang posisyon. Kaya naman, hihimukin di umano ni Congressman Rodante Marcoleta si House Speaker Martin Romualdez na magbitiw na lamang sa kanyang pwesto. Oras na mapatunayan na siya ang pasimuno ng ginawang People's Initiative ng Kongreso na gumastos ng milyong-milyong peso mula sa kaban ng bayan dahil lamang sa kanyang pansariling interes layunin ng naturang inisyatibo ang makakalap ng perma mula sa mga Pilipino nang sa gayon ay masimulan na ng Kongreso ang pagpapalit ng ating saligang batas. Marami ang mga ebidensya ang nagtuturo na si Romualdez ang utak ng lahat ng ito at mga kaguluhan sa bansa. At siya di umano ang punot dulo ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, resign Martin Romualdez, inubos mo lang ang kaban ng bayan para sa sarili mong kapakanan. Bakit hindi mo ilagay ang pera funding sa PhilHealth at malasakit program? Malaking tulong yan sa taong bayan kung sakaling sila magkasakit. Baka iba rin ang eksplanasyon niya sa taong bayan. Yan ang mga buhaya dyan sa Tuwadcom, nagbubulag-bulagan sa katotohanan dahil malinaw pa sa sikat ng araw kung paano sila magpasikat kay Tamba dahil sa binusala na sila para ipaglaban ang mali. Dapat managot si Martin. He was accountable for billions of money for giving the budget for AKAP, ayuda at tupad. Pera ng taong bayan yon pinamigay niya, which hindi niya trabaho yan ang namimigay ng pera. At may basbas ni BBM. Dapat managot silang dalawa sa taong bayan. Sila dapat ma-impeach. Ang tawag sa pamimigay ng pera ay malversation of public funds. Impeachable offense, yang ginagawa nila. Gigil si Senator Amy sa pinsan niya na si Mr. Feeling President at Mr. Ayuda ng Pinas. Feeling pera niya ang ipinamudmod sa tao. Trabaho ng DSWD. Trabaho na din niya. Pati trabaho ng President, pulong sa mga opisyal ng AFP, siya na din. Dapat ang mga congressman dyan sa Tuwadcom ay makasuhan kasi they are a threat of making arrest of our nation's securities. Nagagawa na ng mga NPA ang kanilang Operation Government Infiltration dahil sa mga congressman na nakikipagsabwatan sa mga komunista. Our intelligence sa loob ng mga kalaban ay magiging delikado dahil ma-expose sila dahil yan ang gusto malaman ng mga makakaliwang grupo. Sa halos lahat ng ibang bansa, hindi na nila ino-open sa public ang kanilang mga intel
at confidential tasks funds dahil ang security ng bansa nila ang nakasalalay sa mga ganitong sensitibong bagay.